Pagin sila, either maminaw sila or mugawas sila. Di ba? So wala din disciplinary action. Wala ka na bitaw disciplinary process nga kanang restorative process. Not like kung ikaw, member ka sa family, sa presido, pag musikyat ka, dili gyud diretso nga ang imong sunod nga sanction is tanggal ka. Ang kwan is i-disiplina ka, and then you will go with the process, and then until na-restore ka. So, mao na siya ang accountability. Ang accountability. Now, na kini normal ni siya nga sitwasyon. Gusto na ko ipaabot sa inyo. Doon ay mga churches nga pag-affiliate nila sa usa ka denomination, dili gid sila gustong magmusulod totally nga member sa denomination. Ang ila lang is affiliation lang ni tungod kay doon naman kung may mga property. Lugar ang property among ipalhin sa Blessed Hope. Now, I have bad news and good news sa imo. Una, kung ang property mo imuhawid sa imo para mo sulod ka sa Blessed Hope, dili na siya problema. Because, ang Blessed Hope, dili mo ang sa property nga dili siya nagpalit or di wala ni-donate sa iyo. Inyura na yung property. No? So, ngalan man guni siya sa pastor, ino na kayo mo property. Until the day nga moingon si Lord sa imo, nabitaw ng property, kami na sa church, i-donate na lang na, or bayaran na lang na sa Blessed Hope para magpadayon ang church. But while wala na siya naitabo, you still own the property. But we want the church to not just affiliate it, but be a part of the family. Para nga doon na covering ang imong church. Doon na authority over you. Not sa imo lang, kundi sa imong church. Okay, ang may tabo magudina niya ang dynamic sa affiliation. Ang pastor ra mo nag-affiliate. Di ba? Okay, part ko diha. Ang among church, dili. Pero nga naman o magpagkasal imong membro, ang pastor man diri sa Blessed Hope, pwede mong ipagkasal. Nakita ninyo ang punto? In other words, doon may relationship yun. Pero usahay lang, ang atong gagitan, what will happen sa among property. Diba? Hindi dali bitaw nga property, ila man yung Pastor Earl. Diba, Pastor Earl? Ila nang pamagay ko magmuna-una kung saan yung status namin diri. Basta ang importante is this, out of your good heart, yung magkana, okay, i-donate na natin para mo yun na sa buluhan ko sa Ginoo. Or kung gusto niyo mong hawiran, dili, ako yun siya. Imo lagi na siya. Bahala pa o imo na siya. Wala man ang church, wala man ang Blessed Hope na gastuan na. No? Pero we want your church to be part of the family. Para na doon na kayo insakto nga oversight, doon na kayo accountability. So the moment na ma-finalize na ko sa Cagayan, na we will not be accepting kanang kuan, kanang mga affiliates, no? Then, we will draw the line. Ang amo lang gusto po na mo kanang, we will grow together. And then, ang atong pag-grow together will always engage, will always involve relationship and accountability. Sabi mo, the good side is this. When you will be, di man ko tanang panahon kanang acceptable ang atong itudlo sa atong church. Wala yung mga panahon nga ang atong church masakitan sa ato. Masakitan sa ato. Then, kinsa man mo protect sa imo? Moingon na sila, ang gawas namin diri. Kinsa man karon ang authority na mo protect sa imo? So at least kung under ka, na si Pastor Jake, na si Pastor Ed, maka-adto dito sa inyong church, okay? They have authority nga kanami nga, ato yung istoryahan ha, mauli siya, mauli. Then you don't just have accountability, you have protection over sa inyo. So at least, klaro mo na ako, doon naman may, like, WGC na inyo, Pastor, no? Wala kang problema ang inyong property. Wala problema. But I would like to invite you to be part sa Blessed Hope family. Para nga, doon na tayo accountability. And then, kung unsa ang system, usara. Usara. Diba?
Dili na nga ka ng anay, lain diri. Kaya may tabo man God. What if? What if, ha? In the future. I'm not saying na mo ni may tabo. What if in the future? Doon na tabang para sa negosyo. Natural. Ang akong unang ingon yung kay Pastor Ed, una ang mga Blessed Hope churches. Dahil magmahay mo, okay? Grabe yung ikuan. Natural din na siya. Diba? That you take care of your own family. So, ako, agad rin ito sa recommendation ni Pastor Ed. And I always support him. Ako lang i-klaro sa inyo, the moment you talk against him, you talk against me. The moment you talk against Pastor Jing, you talk against me. Because sila mo'y akong ipang-plaster diri. Okay? So, mag-agad ko sa ilang recommendation. Most of the time, I know nga si Pastor Ed, maulaw na siya, mukha sa ako, Bishop. Una, maghimot na lang siya iyan o galing ng diskarte. Pag doon ay church ka magsugod, Bishop, lisod kay sa iya, muhangyo sa ako nga, pwede pa na ako ni mabutangan ng allowance. But when you talk about allowance sa pastor, I never say no sa iya. Ako may mangita para sa monthly nga akong isupport. Diba? Siya usahay maulaw na ng sexual sa ako. Di ba, kapag sa ninyo rin, basta pastor lang, para sa pastor. Tell me kung siya akong ikatatang. Diba? Pero, it would be different kung kuan. Kaya ang first priority na to is ang kapamilya, kapuso. Diba? Ang kaibigan, second priority. Kuha na sa Biblia. I hope masabtan ko rin yun, ha? Kaya the day will come na there will be blessings, nga kuan, mga programs. Like, yun din yung mag-question ng among heart. We bought that property, and then we had sa kuan, sa farm, di ba? We bought that. Ikan sa nasyonal, and we entrust it sa the pastor. We don't get any amount kung sabay inyo. How you gonna do that? How you gonna use that? Inyo na, bahala mo kung sa. Pero hindi nyo pwedeng baligya, kaya ako may mupirma. I mean, kung saan kitaon, inyo. Inyo na. Si Pastor Ed lang, gracious enough, ngayon siya, Bishop, ngunit tight sa among